Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Binabaan ng Asian Development Bank o ADB ang pagtataya nito para sa 2023 Philippine Economic Growth mula sa 6% ay ginawang 5.7% dahil sa epekto ng inflation at iba pang pandaigdigang suliranin. Sa Asian Development Outlook o ADO September 2023 update, pinanatili naman ito ang 6.2% 2024 Gross Domestic Product o GDP forecast sa ekonomiya, pareho sa pagtataya noong nakaraang Abril matapos maiulat ang household consumption at public spending sa infrastruktura at social services. Ayon kay ADB Philippines Country Director Pavit Ramachandran, nananatili pa ring malakas ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng inaasahang moderasyon ngayong taon. Anya, public investment, private spending, mababang unemployment rate, patuloy na pagtaas ng remittances mula sa OFWs, masigilang serbisyo at turismo ang susuporta sa paglaki ng ekonomiya ng bansa. Dagdag ni Ramachandran, makatutulong ang malalaking proyektong infrastruktura ng pamahalaan sa pagpapasigila ng consumption, pagbibigay ng mga trabaho at paghihikayat ng mga mamumuhunan. Sinabi ng ADB na inaasahan ng gobyerno na mapapanatili nito ang infrastructure spending sa 5% domestic output. Ma-offset naman ayon sa ADB ang mahinang pagluluwas ng kita sa turismo, remittances at serbisyo, partikular sa business process outsourcing. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makatutulong ang paggamit ng solar-powered irrigation system sa pagtitiyak ng rice self-sufficiency at pagkakaroon ng competitive price levels, ayon kay dating Secretary Emmanuel Piñol at Leonardo Montemayor ng Department of Agriculture o DA. Sa isang joint statement, hinimok ng dating mga Agriculture Secretary ang Administrasyong Marcos upang magsagawa ng nationwide solar-powered irrigation program para sa pagpapahusay ng rice production sa bansa. 200,000 ektarya na sineserbisyohan ng National Irrigation Administration o NIA ani Piñol at Montemayor ang posibleng makinabang sa rekomendasyon. Ang mga lugar na ito na nasa pinakadulo ng NIA dam-sourced irrigation distribution system ay nakakakuha ng maliit lamang o walang tubig tuwing tagtuyo. Dagdag ni Piñol at Montemayor, karagdagang 1.5 milyong ektarya ng rain-fed uplands ang maaaring taniman ng palay at high-value crops tulad ng soybean at mga gulay kapag tagtuyo. Punto ni Piñol at Montemayor, libre ang solar-based irrigation, renewable at mainam sa kapaligiran. Nakababawas din ito sa gastusin sa irigasyon ng mga magsasaka dahil hindi nito kailangan ang diesel fuel. Ipinakilala ni Piñol ang 137 solar-powered irrigation system o SPIs program na inilunsad sa panahon ni dating Pangulong Duterte noong 2017 sa Malang, Cotabato. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, mataas pa rin ang potensyal ng Philippine fruit exporter sa China sa kabila ng mataas na demand mula sa pinakamalaking market ng mundo. Ngunit ang kakulangan ng supply ang lumilimita sa oportunidad ng bansa. Pahayag ng mga opisyal ng Department of Trade and Industry o DTI sa isang pulong balitaan, muling tiniyak sa 20th China-ASEAN Expo sa Nanning, China, ang ilang malalaking oportunidad para sa produktong Pinoy, lalo na ang durian. Ayon kay Philippine Trade and Investment Center in Guangzhou, Commercial Consul Froilan Emil Pamintuan, buhat ng unang shipment ng fresh Philippine durian sa China noong Abril. Lalo pang naengganyo ang mga potential Chinese buyers na bumili ng prutas sa Pilipinas. Dapat tugunan ang mababang productivity ng lokal na mga magsasaka ng prutas ani Trade Undersecretary Seferino Rodolfo upang matapik nila ang demand mula sa overseas markets.
Ilan sa pinakamalalaking fruit imports ng China ang saging at durian. Sinabi pa ni Rodolfo na target ng Pilipinas na magkaroon ng kaparehong dominance ang durian market sa banana market. Mula buwan ng Enero hanggang Hunyo 2023, nasa $1.88 million ang Philippine durian exports sa China, kumpara sa Thailand exports na $3 billion at Vietnam na $828 million. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.